Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Kaliit na mga tao yan, tapos patulan mo pa talaga, congressman ka, naunsa man mo. Hayaan nyo, democracy man eh. Freedom of speech. Kung nasaktan kayo, di huwag kayo pumasok na sa politika. Okay, kayo nga, dami nyo sinasabi, wala man kami nagreklamo. Pero kami may sabihin sa inyo, iiyak ka agad kayo. Klase mga tao kayo. Actually, you are irrelevant. You have your own district to attend to. Yung mga allegations nyo sa mga tao na ito, it should end there. Huwag nyo na ipatawag doon sa Congress. Kasi may allegation naman kaya kayo. And then let the people decide kung may makikinig sa inyo. So ginagawa nyo kasi, pinakita nyo lang na nakikinig talaga yung mga tao sa kanila because they're saying something of significance. Kaya kayo, maghanap kayo ng paraan para pakinggan kayo ng tao. Hindi talaga yung pakinggan kasi there are, recorded footage of you doon sa panahon ni PRD. Iba yung statement mo. Ngayon, anti-drugs, anti-Duterte, pro-Duterte. Ngayon, wala ka kasing clear position. That's why people will not believe you. Wala, mga kiss-ass politicians kasi kayo. That's why. People who want to educate people, they want to, open up a discussion. I think it's been valid ever since. Ayaw na lang kasi na hindi kayo pinapakinggan, sila pinapakinggan. Kawawa naman kayo. Salamat ko nga since 2016 nga siya gid ang nahimong murag opposition gani against sa mga platforms ni PRD kay bulok kay siya. Kay kung nakakuha pa tag mas kanang kuyaw gyud na opposition, kapoy manubag oy. Kapoy nga nang kuan ba kanang mo defend ba sa imong kaugalingon ba, pero kung ingon ana lang pod. Salamat kay ko nga siya gyud. And I hope kanang he will remain there nga siya gihapon nga hantod sa kanton nga naapod mis politika sarap koy magyaw-yaw kay wa gyud siya hinungdan. So katong mga kuan, suportahin lang na ninyo katong kasuporta pod na kay otro pod no mga ugok. Ingana lang na siya kinasakitan na niduol man na isang PRD nga katong pagdagan ni PRD naman sila makabulong basa og political weather ni tanong nila kusog gusto siya mahimong vice president. Ni dool siya nga siyang gusto unta nga mag vice president kay PRD niya gikuan man gi-deny man ni unsa gi-reject man ni PRD mo na okay so, natarog ang kuan ang heart Gid origin villain story. Bro, wala na siya. Wala na. Kung dili mo compliant, ayaw in town mo pagyaw-yaw. Tanan ta comply, kay di na ko pwede pasagdan to mga nang comply. Unya kamo karon nga gusto lang ninyo ipugos inyong gusto. Sugtan ta mo kay ngano man nasuko mo, unya pasagdan to na ko mga nag-comply nga naningkamot na mag-comply. Di kita magkasinabot ani. Magtinarong tanan kay mga taong gatarong diri sa Davao, protektahan ako to sila. Kung ikaw kay ambot giun sa ka pagpadako sa imong mama o sa imong papa, di ka compliant na ipugos nimo nga tagang permit, di ta mo storya. Mapadato, mapapobre, isara tatanan diri. Nayuban gusto lang gid special treatment, ambot lagi unsa po na main character ba, main character syndrome ito. Mao na sila. Na kusog mo yaw-yaw, mangdaot dayon, unya magchismis dayon. Hilo mo eh. Comply mo. Kay ugma, kung makita, kung modoon mo sa mo reklamo mo, compliant mo, naa mo tanan, ugma, pagawson din ako na inyong permit. In all fairness, for 2024, makasulti kita mayor na daghan, nag-comply, nagatarong kay, as compared to 2023 mayor, nagtaas ang atong business permit applications for this year, based on data sa Business Bureau. No, unfortunately po, na mga nadungag, pero napinarado diya, luoy po. Pero, compliant na sila tanan. Pagkatag business ni bugay daw ang kuan nga ni building permit. Bago mo abres ng baba, dapat compliant mo. Halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito galing po sa kanya. Walang iba, House Speaker Martin Romualdez. Pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Diba? Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano pong meron sa 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get
30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIP, and 30 million na tupat. Nako, mahirap nga po yan, Mayor. Sino-sino naman po ang sangkot dyan? Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Grabe nga po yung mga yan, Mayor, mga ganid sa pera at kapangyarihan. Lagi na lang tayo ninanakawan. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang AKAP. Wala si ganito, walang MAIP. Kung wala si ganito, walang tupad. Yung pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Mas nasigaw, mas mataas ang bigay! Kung AJ, ikaw na bahala doon ha. Sabi ni Kong Brian, pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Diba? Uulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat! Parang mahina. Ito na yata yung pinakamalungkot na tatanggap ng 5,000 ang napuntahan ko. Kung kailan nandyan pa ang aming boss, si Speaker, saka naman kayo malungkot. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ito na lang gagawin natin. Ang hindi sasagot, ang iuuwing bigas, luto na. O, amin pong leader sa Kongreso, ang talaga namang action man, Mr. Rice. Pero kung hindi nyo po na itatanong, halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito, galing po sa kanya, walang iba, House Speaker Martin Romualdez. Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawa ka dyan sa ating mahal President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Pilipinas, nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo na kakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo.